etong si Ronald Cardema, mga kababayan, ay tila nagwawala. Dahil nga po sa pagkakansela ng kanilang registration. Dahil nga po wala po silang publication, wala din silang kung ano-ano pa na hinahanap sa kanila noong 2019. Mga kababayan, itong si Cardema ay tila nananakot pa at pinupolitika daw po siya ng COMELEC. At may nagsabi naman sa akin, mga kababayan, bakit kung sino daw yung sumusunod at kung sino daw yung tawag dito, sumusunod sa kwalifikasyon at talagang nagpapakita po ng maganda, ay siya raw po ang tinatanggal. Kaya sinagot ko naman ito si Ale, 'di ba? Ale, alam mo po yung sinasabi mo? Parang gusto mo manood po dito. Salamat ka po, ayaw kong banggitin yung pangalan mo, baka magmukha ka pong ewan. Kasi yung sinasabi mo po na yung sumusunod pa ang tinatanggal at dinidisqualify. Bakit ka po, tinanong mo ba sa sarili mo, bakit ba i-disqualify itong Duterte Youth ni Ronald Cardema? Okay, ito pakinggan natin, mga kababayan. Now let's get the reaction of Duterte Youth Party List. The party's chairman, Ronald Cardema, is now joining us via Zoom. Ronald, thank you for joining us again here on News and Views. And I think you saw naman the report, no? So ano po ang reaction natin dito sa cancellation? Yes, sa totoo po, ina-expect natin yan. Kasi alam nyo, ang trabaho ng COMELEC ay mag-supervise sa election, magbilang ng boto, at pag sapat yung boto, iproklama ang panalo. So tayo po ay nanalo with 2.3 million votes noong May 12. At nung proclamation day, hindi tayo pinroklama ng COMELEC. Ang sinabi ng COMELEC, meron daw kasing tayong pending case sa kanila. Oo. Pero ang totoo doon, marami rin naman tayong kasamaang party list doon na nanalo, kahit merong isang senatorial candidate na nanalo, na merong mga pending case sa COMELEC, pero lahat naman sila pinroklama. Kaya doon pa lang, nung May 19 pa lang, alam natin na pinopolitika na tayo ng COMELEC. Tayo yung talaga ni-single out. Okay. So, pangalawa dyan, sinisingle out daw sila, mga kababayan. Ano pa yung pangalawa? Kung ano-ano sinasabi nito ni Cardema, no? tayo sa Korte Suprema dahil wala namang kaugnayan yung certificate of proclamation sa kahit anong kaso. Kahit meron kang pending case sa COMELEC, ayon sa rules ng COMELEC, the winner can be proclaimed and assume its seat, di ba? So, lalo na kung yung kaso natin, house show lang talaga noong 2019 pa. Kaya lang kahapon nga, nag-decide itong isang division nila. Inantay lang talaga nila na ma-formalize ng isang division nila. House show daw. Gawa-gawa lang, mga kababayan. Kung house show yan, bakit hindi nyo kinumply yung compliance? Yun lang yun eh. Ang tigas kasi ng pagmumukha nyo na porket kayo, na pangalan nyo ay Duterte. Diba? Na hindi kayo ginalaw nung 2019, akala nyo ngayon, okay pa rin. Yung mga pending cases natin. So kahapon nagkaroon ng botong 2-1 at nakita natin yung 1. Yung kay Presiding Commissioner Ray Bulay. Kung saan pinabulaanan niya yung mga sinabi rin ng dalawang junior commissioner at pati nung mga petitioner. Ang sinasabi kasi sa atin, meron daw tayong hindi na-publish nung hindi pa tayo party list. Yes, nung next day pa lang tayo. Yeah. Sinabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay kahapon na ayon pala sa party list law, ang required under the law na mag-publish, hindi naman pala Duterte Youth Party List. COMELEC is the one required to the law. So, nagiging practice lang kasi sa COMELEC na dinedelegate nila minsan para makabawas sa gastos. Hindi na sila pa-publish sa dyaryo, yun na lang inutusan nila. Okay. Ang problema, hindi naman tayo inorderan. Hindi naman tayo inutusan. Kaya sabi ni Presiding Commissioner Bulay, you cannot attribute that issue to Duterte Youth Party List because by law, COMELEC is the one required. And you did not require Duterte Youth Party List to publish. Ang masasabi dyan,
simula 2019 elections, 2022 elections, Ang tanong kasi dyan ganito mga kababayan. 2019 pa yan, okay? So malaki-laki o mahabang panahon na yung ibinigay sa kanila to comply the compliance. Anong ginawa nila doon? Nagpetiks-petiks. Bakit nila hindi po inasikaso? Dahil Duterte ang nakaupo dati? Dahil akala nila mga kababayan nung naupo na si Pangulong Bongbong Marcos ay kayang-kaya na lang nila na paikot-ikutin at kayang hawakan sa liig ang Pangulo natin ng dating presidente. Diba? Kaya siguro okay lang yan. Dahil magiging hawak naman sa liig ni Digong etong si Marcos. Kaya lang hindi ganun eh. Mga kababayan, at huwag po tayo sanang masanay na lagi tayo nagkukumpara. Diba? Bago ka tumingin sa iba, tumingin ka muna sa uling mo. Diba? Bakit mo titingnan yung iba? Sasabihin mo, unfair naman yun. Bakit yung iba, prinuklama, kami hindi? Mga kababayan, tinanong mo ba sa sarili mo, kailan ba nagkaroon sa kanila ng, tawag dito, ng irregularity? Kailan ba may nagsampa sa kanila? Diba? Kayo 2019 pa. Baka yung iba dyan, kailan lang? Noong 2025 lang. Right before the election. Diba? Kayo, nakaupo na kayo. Ang problema kasi sa atin dito, mga kababayan, mga ka-GPnatic, sa totoo lang, no, sasabihin ko po sa inyo. Ito, totohanan to. Walang halong biro. Tayo po kasi, mga ka-GPnatics, may problema. Ano yung problema natin dito pagdating po sa panuntunan ng COMELEC, mga kababayan? Ang ibinibigay kasi sa kanila, sa totoo lang, ay kumbaga kahit na may problema, kahit may pending case, wala yun sa kanila. Tinatanggap lamang, mga kababayan, ng COMELEC yung certification or yung certificate of candidacy. Kasi nga masyadong ministerial duty lamang ang ibinigay doon sa COMELEC. Kaya nga pati nga yung mamaya pag-uusapan din natin yung tungkol doon sa kongresista na natanggal, mga kababayan. Dahil nga hindi pala siya tunay, hindi siya natural born citizen. Siya ay naturalized citizenship. 'Di ba? Kasi nga may problema eh. Ministerial duty lang ang ibinigay sa COMELEC. Kaya hindi nila nabubusisi, may problema pa to. Dapat pag may problema na ganyan, kapag mayroong mga sa dapat amyendahan na po ito ng Kongreso. Na kung halimbawa, meron tayong nakikita irregularity dito, wag na sana nating patakbuhin. Kasi lumalala ang problema eh. The more na iyon ay pinakawalan mo at sinabi mo na ito ay nakatuloy pa rin sa pagtakbo as party list, mga kababayan, o kahit sinong kandidato, diba, sa dulo nagkakaroon ng problema. Nanalo na, natalo na, or syempre hindi naman nahabulin yung natalo eh. Yung nanalo na, tapos biglang magkakaroon ng problema. Diba? Mas maganda naman yung prevention na sa unahan para sana, mga kababayan, hindi na lumawig pa. Sayang yung oras, sayang po yung mga resources natin dito. Teka lang. elections, 2025 elections, lahat ng order to publish nila, pinablish naman natin. Kaya hulaan kung ano yung gusto nilang ipapublish na hindi naman sinabi sa atin. Kung hindi kayang hulaan, sabi ko nga mga kababayan, ang pinakamagandang resulta diyan, 'di ba? Pumunta kayo, kaya nyo naman siguro, may sasakyan naman kayo, may pera naman kayo. Madali naman kausapin siguro yung COMELEC diyan na sabihin mo, ano ba yung pinapakomply nyo sa amin na kailangan namin i-comply bago kayo tumakbo ng 2025. Anak ng baka. Diba? Alright.
So, all right po. That's one of the merits Issues. of the case, yung requirements ng publication and public hearing. Pero let's break down also yung other issues in the case. Isa po dyan, sinasabi ng COMELEC that clearly there's a misrepresentation existed in your nomination, that being you overaged. So, what is your reaction to that? Hindi rin sinabi ng petitioners at ng dalawang commissioner doon na nung nag-apply ang Duterte Youth Party List ng accreditation, it is Duterte Youth and Professionals ang nasa bylaws. Hi, I'm Rafi Montemayor. Nako. Ang dami pang mga palusot ni Cardema, ha? Ang pina-aproba nating nominees, ang ages nung 5, 27, 40, 41, 43, and 46. Approved ng COMELEC and Bank yun noong 2019. So within a few months, nag-substitute ako within the given substitution period. So ako ay 33 years old. So umalis At that yung time. 5. Umalis yung 5. So 4 yun, 40 years old. Pumalit ako 33 years old. So, hinabol na lang tayo after manalo. Ang sabi, you're overage. So sabi natin, paano ako naging overage kung yung 4 na 40 years old approved in accordance dun sa bylaws ng party list? And kung nag-decide man si COMELEC that Okay, mga kababayan, yung bagay na yan, tama naman si Cardema. Di ba? Tama naman si Cardema. Bakit inaprubahan nyo yung ng COMELEC Unbank yung mga 40 years old, 46 years old? Mga kababayan, hindi kaya ganito yan. Nung panahon na yon, panahon pa yan nila Rowena Guanzon. Diba? Mga kababayan, at panahon pa yan ni Digong Duterte. Siyempre baka mamaya dahil Duterte kayo, yun nga yung sinasabi dati, yung petitioner sinasabi nila na alam nila walang pupuntahan yung kanilang mga petisyon dahil remember, yung pangalan ng Duterte Youth, mga kababayan, in connection, nakalink yan kay Duterte. Oh, tingin nyo pakikialaman? Aba, ibig sabihin lang noong panahon na yon, takot talaga. Ibig sabihin, malawak ang inyong impluensya. Kaya hindi po kayo kinwestiyon. Diba? Oh. dahil nandun yung kaaway ko after, alam nyo naman, may kaaway ako dati dyan. Noong 2019 to 2022. Sino? Kahit, Si Guanzon. hindi nyo alam sa balita. Hindi, gusto ko galing sa inyo eh. Para maganda galing po sa Hindi inyo. ko na-mention. So, kung nag-decide man sila, after a few months nun, na, si Cardema, overage, ine-interpret namin na hindi kayo pang other sector, pang youth lang. Sabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay kahapon, it will not apply. Kasi, nung dineside nila na pang youth na lang kayo, tapos na. Puro ka Ray Bulay. Eh, 2 versus 1 nga yun eh. Si Bulay yung 1 lang. Yung dalawa, hindi pabor sa'yo. So, ibig sabihin nyo na masusunod, tungak. Hindi, Cardema did not violate anything. He just substituted after 4 na 40 years old ay inaproba ng COMELEC. So, Okay, sa mga hindi po nakakalam, sa mga nagtatanong dyan ngayon, sa sector po ng youth, hindi po ito yung kagaya po ng regular na, kapag sinabing youth, ang mga kabataan, 18 pababa. Okay, hindi po ganon. Sa youth sector po, pagdating sa kongreso, mga kababayan, ang tinatawag po na youth dyan, kapag nire-represent mo po ang youth, okay? Between 25 hanggang 30 years old. Kung hindi ako nagkakamali. 25 hanggang 30 years old. So, mali yung ginawa ng NBank, mga kababayan, na tinanggap nila yung 40 to 46 years old. May 40 daw, may 46 years old daw. Tapos si Cardema ay 33 years old nung siya po ay nag-substitute. So sa makatuwid, mga kababayan, mali na yung pagtanggap sa 40, sa 46, tapos tinanggap yung 33. Samantalang ang range lang 25 to 30. Malaki talaga ang problema
ng COMELEC nung panahon na yon. Okay? Sobrang laki. Ito naman mga kababayan, syempre siya lang ang dakdak ng dakdak dito. Pakinggan natin itong reaction mismo. Ay sorry. Itong si... Uy, nawala. Teka lang guys. Nawala. Si George Garcia ay nagsalita na. Hinggil po dito mga kababayan sa mga pahayag nitong si Cardema. Oh. Una po, Sir Ted, ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po 2-1. ito. And therefore, hindi pa final and executory. Sabi po ng division, Sir Ted, ang binibigay na accreditation ng Commission on Elections sa mga party list ay parang prangkisa. At dahil prangkisa yan ay hindi nag-expire, yan ay hindi nagpe-prescribe. And therefore, anytime pwedeng i-revisit at tingnan ng COMELEC. At sinasabi po ng COMELEC division, mukhang may na-violate na requirement at wala yung requirements na to, and therefore void ab initio o baliwala magmula sa simula pa lamang ang accreditation ng party list na ito sapagkat daw po una walang publication, mandatory requirement po kasi. Yun naman pala mandatory requirements yung publication. Wala din kayong hearing. Tapos sinasabi mo, sabi nung Bulay, sabi ni Commissioner Ray Bulay, wala naman yun kung hindi naibigay yung tawag dito, hindi na i-publish dahil ang dapat mag-publish yung COMELEC. Kung tama siya mga kababayan, di sana yung dalawa napapayag, di ba? Pero yung dalawa, sabing ganun, hindi ganun yun. Walang publication, walang, so ibig sabihin pag walang publication, yung registration niyan, parang wala. Diba? Oo nga naman mga kababayan, paano po halimbawa kayo hindi po ito kagaya ng isang tao. Diba? Meron tayo halimbawa ang tao pinanganak. Halimbawa si Ted Pailon pinanganak mga kababayan. Okay lang na walang certification. Tao pa rin siya nalalabas. Kaya lang dito parang ganito yan. Tao na ipinanganak, bata na ipinanganak mga kababayan, pero walang birth certificate, hindi po siya makikilala kung kanino siyang anak, kung kailan siya pinanganak. Diba? Ganun yun. So parang dahil kulang sa requirements, dito sa kanila, non-existing ka. Mahirap bang intindihin yun? Diba? Para kang pinanganak, putok sa buho ang tawag sa'yo. Hindi ka hindi ka pinablish. Pag tiningnan yung record mo, ay wala naman palang Duterte youth na ipinanganak ng ganito. Wala nang publication, mga kababayan. Ano pa yung isa? Wala pang hearing. Siyempre, pag hindi na i-publish, hindi na hearing, wala ka talaga. Paano ka mairerehistro? Tungak. Ang publication at number 2, wala daw pong nangyaring hearing and mandatory requirement din po yung publication at hearing na tinatawag. And therefore, sabi nila, void from the very start, parang doon nangyari sa kaso ng Anwaray versus the Commission on Election na kung saan kahit matagal nang nagpa-participate yung naturang party list ay pwede pa rin na i-cancela ang kanilang accreditation. Correct. Nangangahulugan po na ito po yung kasong isinampa ng isang grupo noong pahong 2019? Correct. Yes po, Sir Ted. Ito po yung 2019 na kaso na may mga pending pa rin pong kaso na kapafile lang po ng mga nakaraang buwan. Pero ito po yung kaso na naandyan pa sa amin simula ng 2019. Opo. Na-resolve po ba lahat po ng issues against Duterte Youth dito sa desisyon na ito? Kasi maliban po dito, meron pa pong isang issue tungkol doon sa sinasabi po na red tagging at pagbabanta. At meron pa pong binabanggit din na yung kanila pong first nominee ay hindi daw gumamit ng totoong pangalan. Yung pong red tagging na issue, separate na kaso pong na-file yan at yan po yung na-file bago mag-eleksyon itong 2025. At yan po kasalukuyan ng nag-undergo ng usual legal process. Yun naman po sa paggamit allegedly ng maling pangalan
sapagkat hindi yun ang tunay na pangalan na dapat na ginagamit yung family name. Yan po ay nagko-conduct na ng investigasyon ng aming pong law department, and therefore wala pa pong formal na kaso patungkol sa tinatawag na misrepresentation. I see. Wala pang formal na kaso. Mga kababayan, ito ay tawag dito parang nag-iimbestiga pa lang sila tungkol po dito sa paggamit. Ito, diretsahin ko na. Paggamit po ng apelyido ni Ronald Cardema na ipinagamit po dito kay Drixie May Suarez. Okay? Nakala natin noon sila ay half sister, half brother. Yung pala mga kababayan ay ang tunay na magkapatid dito ay itong si Drixie May Suarez at itong si Dushil Marie Suarez. Na asawa naman itong si Ronald Cardema. Oh. Sa mga nagtatanong, GP, bakit ba kailangan palitan yung pangalan? Pinaliwanag ko na to nung nakaraang araw. Si Sara Duterte, hindi niya rin ginagamit yung family name na Carpio kahit may asawa na siya. Bakit, mga kababayan? Dahil sa tinatawag na name recall. Kasi mas madali siyang makilala, mas madaling tandaan kapag siya ay nakakabit sa pangalan or apelyido ng Duterte. At nasa batas naman na pwede niyang gamitin, mga kababayan, yung apelyido niya ng pagkadalaga kaysa nung may asawa na siya. Okay lang yun, walang problema. Pero dito, hindi pwede ito. Yung ginawa ni Cardema ay talagang misrepresentation. Dahil ang isang party list, mga kababayan, nagsasabit yan ng CONA. Diba? Certificate of Acceptance and Certificate of Nomination and Acceptance. So, papanumpaan nila yan. Pag sinumpaan, I hereby declare that the blah 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 ay ito po ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Diba? Tapos pipirmahan. Tapos ganun din yung witness, mga kababayan. I hereby declare blah 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 blah. Ayun. So, kung sumumpa ka doon at iba yung nakasulat, maliwanag yun ng yun ay misrepresentation of the documents. Kaya lang, sabi ni George Garcia, hindi pa yan yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan pa lang natin ay tungkol sa kaso nila noong 2019 na hindi po naresolbahan dahil nga alam naman natin Duterte Youth kaakibat ng pangalan noong panahon na yon na ang presidente ay isang Duterte. Kaya siguro mga kababayan, kahit sino magreklamo ay hindi kayang pakialamanan or kayang pakialaman yung problema na yan. Akala nila, mga kababayan, mananatili sa pwesto? Akala nila kayang paikutin ng mga Duterte ang ating Pangulo. Nagkakamali sila. COMELEC po dito ay nagmomoto proprio doon sa bagay na yan ng issue ng misrepresentation. Ayun, okay, sige po. So kaninyo, ito po ay second division. Ito ho ba ay subject pa for motion, for reconsideration, or maari pang iapila en banc o saan po ang kanilang tungo? Maging Supreme Court na baho kaagad ito? Paano po? Tama po kayo, Sir Ted. Ang decision po ng isang division ng COMELEC ay pwede pang mafailan ng motion for reconsideration sa Commission en banc sa kabuuan ng mga membro ng komisyon, at yan po ay maaaring gawin ng isang partido na hindi pinalad sa division 5 araw pagkatapos nilang matanggap yung desisyon. Kung hindi po ito makakapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po, Sir Ted, ay magiging final and executory at maipapatupad. Pag nagkaroon naman po ng desisyon ng COMELEC en banc, ay 5 araw pagkatapos ng desisyon ng COMELEC en banc, ang desisyon po ay magiging executory din, maliban na lamang kung may makukuhang restraining order mula sa mataas na hukuman. Yun. Maliwanag, mga kababayan. May pag-asa pa konti. Pero wag na kayong umasa, masakit yan. Ako naniniwala na hindi na talaga kayo mabibigyan. Kahit mag-motion for reconsideration pa kayo, wala na kayong pag-asa. Marami na kayong mga panluloko. Marami na kayong kinita. Tama na yan. Kawawa ang kaban ng bayan. Lalong-lalo na wala naman kayong ginagawa dyan sa Kongreso. My God. Diba? I hate traffic. Nagpapasaway lang kayo dyan ang inyong bill. My God. Baguhin ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport.
Brenany Manipon, gandang gabi boss. I love you BBM. Akala ko I love you GP. Joke lang. Ito naman ang bago